Mapagpalang araw po sa inyong lahat. Welcome to DJ Sean Stories. Turn on your notification bell, like and subscribe para sa crime stories araw-araw. Ang kwento po natin ngayon ay nangyari sa Malaysia. Madalas po tayo makanood o makabasa ng mga kwentong pangangaliwa ni Mr. kay Mrs. Ang kwento po natin ngayon ay isang kwento tungkol sa isang misis na niregaluhan ang kanyang empleyado ng isang magandang sasakyan at nagkakahalaga ito ng 3.5 million pesos. Sinasabi na ang sasakyan po ay regalo ni misis dahil maganda ang performance ng kanyang empleyado sa kanyang kumpanya. At bukod doon, madalas din daw mag-overtime ang empleyado. Pero ang hindi niya po alam, ang babae ay hindi lang basta-basta empleyado ng kanyang kumpanya. Ang babae ay sinasabi din pong kabit ng kanyang mister. Ang misis po ay kinilalang si Charmaine. Siya po ay isang sikat na TikTok content creator at influencer na taga Malaysia. Bukod doon, siya rin po ay isang negosyante. Marami rin siyang mga followers sa kanyang Instagram account. Ang kanyang mga content ay tungkol sa comedy at dance videos. Nagpo-post din po siya maging ng kanyang araw-araw na buhay kasama ang kanyang pamilya. Si Charmaine ay ipinanganak noong August 1, 1980 at siya po ay 42 years old. Siya po ang founder ng kumpanyang WQ Media Marketing. Si Charmaine din po ang may-ari at marketing director ng View Fashion, isang clothing line sa Malaysia. May asawa po si Charmaine at sila ay may 3 mga anak. Ang kanyang asawa ay si Chin, 33 years old, na isa ding content creator sa TikTok at businessman. Si Chin nga po ay nabigyan din ng award ng TikTok dahil isa po siya sa mga top content creator. Halos 9 na taon po ang tanda ni Charmaine sa kanyang asawang si Chin. Nagkakilala sina Charmaine at Chin ng taong 2014 at taong 2016 ay pinanganak ang una nilang anak. Si Chin at Charmaine nga ang nagtatag ng kumpanyang View Fashion, isang clothing brand. Parehong sikat po ang mag-asawa sa buong Malaysia dahil sa kanilang content at dahil na rin sa kanilang business. Kung sa Pilipinas po, ang kasikatan nila ay para silang si Kong TV at V. Makikita nga po sa kanilang mga picture online ang masaya nilang pamilya. Pero sino nga po ang mag-aakala na ang isang staff sa opisina ng mag-asawa at ng kanilang negosyo ang sisira sa kanilang pamilya? April 15, 2023, isiniwalat ni Charmaine sa kanyang Facebook account ang conversation ng kanyang asawang si Chin at ang staff niyang si Amira o Mira. Hindi na po nabanggit sa mga balita kung ilang taon si Mira. Ang mga screenshot ay ang araw-araw at sweet na pakikipag-usap ng kanyang asawa sa babae na mismong trabahador niya. Nagtrending po ang post ni Charmaine na ito tungkol kay Chin at sa kabit nga nitong si Mira. Si Mira ay madalas na kasama ni Chin sa mga live selling ng business nilang mag-asawa. Makikita nga rin po sa mga videos na madalas kasama ni Chin si Mira sa kanilang mga content. Mapa-comedy ito o online selling. Pero madalas talaga magkasama ang dalawa sa kanilang mga online selling sa TikTok. At hindi lang po iyon. May pagkakataon na magkakasama ang tatlo sa mga videos at photo. Napakarami pong videos at photos na magkakasama sina Charmaine, Chin at Mira. Ayon nga po sa ilan, posible na nagka-developan ang dalawa dahil madalas silang magkasama sa trabaho. Ayon po kay Charmaine,
posible daw din na 2 taon na siyang niloloko ni Chin at Mira. Pinaniniwalaan niya na nagsimula ang relasyon ng dalawa pagkatapos niyang ipanganak ang pangatlo nilang anak ni Chin. Sa isang screenshot, makikita po na halos araw-araw na nag-uusap sina Chin at Mira para magkita sa hagdanan ng opisina at para mayakap ang isa't isa. Lagi din mini-message ni Chin si Mira na pumasok sa kanyang opisina. Ayon din po kay Charmaine, nung siya ay nasa kanyang maternal leave, si Chin at Mira ay nag-check-in pa nga sa isang hotel at nagpalipas ng gabi na magkasama. Ibinunyag din ni Charmaine na nagsinungaling si Chin sa kanya na mag-isa lang itong umalis papuntang Bali, Indonesia. Pero ang totoo ay sumunod sa kanya si Mira sa Indonesia. May mga lumabas pa nga na screenshot na araw-araw sinisend ni Mira ang suot niyang damit kay Chin. May picture din si Mira na nakahalik sa pisngi ni Chin at yakap-yakap pa ito. Bago pa man ito, ilan sa mga netizens ang nagko-comment na sa mga video ni Chin at Mira. Ayon po kasi sa kanila, masyadong close sina Chin at Mira at sobrang dalas nilang magkasama. Mayroon pa ngang nakapansin na iba daw ang mga ngiti ni Mira kapag katabi si Chin. Una pa lang, nagkaroon na ng idea si Charmaine na niloloko siya ng kanyang asawa. Pero hindi po siya naniniwala. Marahil ay dahil nga po tiwala siya sa kanyang asawa. At ng June 2022 ay nag-post pa po si Charmaine sa kanyang Facebook na binilhan pa nga niya si Mira ng isang kotse bilang reward sa pagiging masipag sa trabaho at madalas niyang pag-overtime. Hindi lang basta simpleng kotse ang binigay ni Charmaine kay Mira. Sinasabing napakaganda nito at mamahalin. Dahil ito nga po ay nagkakahalaga ng 3.5 million sa pesos. Pero sa kabilang banda, ang hindi alam ni Charmaine na kaya pala nag-OT si Mira ay para nga makasama ang kanyang asawa. Pinost din po ni Charmaine ang isang video na nag-aaway sila ni Chin at sinaktan siya nito. Dagdag pa ni Charmaine, may pagkakataon na pinipilit daw siya ni Chin na may mangyari sa kanila kahit na ayaw niya. Matapos nga mag-post ni Charmaine ng mga kakaibang ginagawa ng kanyang asawa at ni Mira, ay nagtago na siya kay Chin at binlock na ang asawa sa lahat ng kanyang social media accounts. Sa isang news article naman po, nagsalita rin ang isang dating empleyado ng kumpanya ni Chin at sinabing si Chin ay isang masamang boss at bukod doon ay nagpakita rin ng masamang intensyon sa dati niyang empleyado. Ayon din po kay Charmaine, December 2021 ay na-engage na daw si Mira sa ibang lalaki at umattend pa nga silang mag-asawa sa engagement party nito. Pero ang kasal ay hindi natuloy at na-realize ni Charmaine na baka kaya hindi natuloy ang kasal ay dahil si Mira at ang kanyang asawang si Chin ay may relasyon na. Ang mga pahayag ni Chin. April 19, 2023 ay naglabas ng statement si Chin tungkol sa lumalabas na paratang sa kanya ng kanyang asawa. Ayon po kay Chin, si Charmaine daw ang totoong manloloko dahil ito ay may ibang lalaki. Ayon pa po kay Chin, divorce o hiwalay na talaga sila ni Charmaine bago pa man sila magkaroon ng relasyon ni Mira. At gusto niya na talagang pakasalan si Mira. Sa interview, dininay ni Chin na sinira niya ang halos 9 na taon nilang relasyong mag-asawa. At si Charmaine talaga ang unang nanloko. Una niya daw natuklasan na niloloko siya ni Charmaine 3 taon na ang nakakaraan. Sinabi ni Chin
na madalas daw na pumunta sa mga nightclub ang kanyang asawang si Charmaine kasama ang kanyang mga kaibigan upang magsaya. Nung una ay ayos lang daw ito kay Chin. Pero nagbago ang lahat nang makita niya ang isang text message sa cellphone ni Charmaine na nagsasabing, "Baby, ano ang ginagawa mo?" Hindi kailanman daw inamin ni Charmaine kay Chin na siya ay nangloloko. Pero may kutob daw si Chin na ang lalaking nag-text ay ang lalaking kalandian ng kanyang asawa. Pinatawad ni Chin si Charmaine para sa ikatatahimik ng kanilang pamilya. Pero hindi niya binaliwala ang pangloloko nang makakita na naman siya ng text mula sa ibang lalaki ng birthday ni Charmaine ng nakarang taon. Ang birthday message nga na natanggap ni Charmaine mula sa ibang lalaki ay ikinagalit ni Chin at sinimulan niyang tanungin ito. Inamin naman daw ni Charmaine na siya nga ay nanloloko. Sinabi ni Charmaine kay Chin na nararamdaman niyang napapabayaan na siya ng kanyang asawa dahil masyado nga itong nakatutok sa kanyang karir. Ikinagulat ni Chin ang dahilan ni Charmaine. Dahil nga ginagawa ni Chin ang kanyang trabahong maigi para matiyak na mabuhay si Charmaine at ang kanilang mga anak ng may marangyang pamumuhay. At dahil nga dito ay nag-decide na si Chin na mag-file ng divorce at hiwalayan si Charmaine. Inamin naman ni Chin na sinasaktan niya ang kanyang asawa. Ang una daw ay nangyari lang ilang taon ang nakakalipas dahil sa trabaho. At yun nga po ang video na pinost ni Charmaine na nag-viral din pero hindi po natin pwedeng ipakita ang sinasabing video. Pangalawang pagkakataon daw na nasaktan niya ang asawa ay nang nalaman niyang nanloloko si Charmaine. At ayon nga kay Chin, siya ay tumahimik lang sa issue dahil para sa kanilang mga anak. Naniniwala si Chin na ang mga paratang ni Charmaine laban sa kanya ay talagang sinadya ng kanyang asawa para mabawi ang kustodiya ng kanilang mga anak pagkatapos nilang maghiwalay ng December 2022. Sinabi din ni Chin na hindi gusto ni Charmaine ang divorce at sinubukang iligtas ang kanilang pagsasama. Pero naging final na nga ang desisyon ni Chin para makipag-divorce. Ayon din po kay Chin, nanalo siya sa kustodiya ng kanilang mga anak ni Charmaine. Matapos nga ang divorce at pagkapanalo sa kustodiya, hindi naman niya pinaalis sa bahay si Charmaine. Hindi niya pinagbawalan ang asawa na makita ang kanilang mga anak. Pero kinuha daw ni Charmaine ang mga bata, pati ang ilang nilang furniture at lumipat ng bahay matapos ang viral post ni Charmaine. Simula nga noon ay hindi niya na makontak ang asawa at mga anak. Ayon pa kay Chin, isang beses daw ay nakontak niya si Charmaine at nagbigay ito ng maraming demands sa kanya. Gusto daw ni Charmaine na mag-record si Chin ng video habang inaamin na siya ay nanloko. Gusto din daw ni Charmaine na tanggalin sa trabaho si Mira at i-transfer din ni Chin ang kumpanya at shares kay Charmaine. Gusto din daw ni Charmaine na isuko ang mga kustodiya ng mga bata sa kanyang pangangalaga. At nagdemand din daw si Charmaine ng sustento sa kanya. Ipinagtanggol naman ni Chin si Mira sa lahat ng paratang sa kanila ni Charmaine. Sinabi ni Chin na close talaga sila ni Mira at hindi siya nakipagrelasyon kay Mira nang kasal pa sila ni Charmaine. Itinago ni Chin sa publiko ang divorce para protektahan ang kanilang pamilya. Pero dahil single naman daw siya, inamin ni Chin na gusto na niyang pakasalan si Mira. Dagdag din ni Chin, mabait at masipag si Mira na lagi siyang tinutulungan sa trabaho. Itinanggi din ni Chin na binigyan niya si Mira ng mga gamit. April 20, 2023,
si Charmaine ay naglabas ng kanyang statement sa mga pangyayari. Ayon kay Charmaine, kausap na niya ang kanyang mga abogado dahil isinumbong niya na si Mira sa Department of Islamic Development Malaysia para sa pagkasira ng kanyang kasal kay Chin. Ito po ay isang government agency na nangangasiwa sa mga gawaing Islam sa Malaysia. Sa Malaysia po kasi, ang adultery o pakikiapid ay isang pagkakasala sa batas para sa mga Muslim. Sinabi din ni Charmaine na hindi lumapit sa kanya si Mira para magsorry sa mga nangyari. I-deny ni Charmaine na siya ay nanloko. Paano nga naman siya makapangloloko kung kakapanganak pa lang niya sa kanyang bunso at nagpapadede siya ng kanyang anak? Bukod doon, inaalagaan din daw niya ang dalawa niyang unang anak at busy din daw siya sa kanyang trabaho. Idinagdag din ni Charmaine na binibigyan niya ng pagkakataon si Chin para magsisi. Pero mas pinili ni Chin na manatili ang relasyon nito kay Mira. Sinabi naman ni Charmaine na totoo ang hinihingi niyang kondisyon kay Chin. Gusto niyang i-transfer sa kanya ni Chin ang 60% ng kanilang kumpanya para siya na ang mamahala dito para na rin sa ikabubuti ng mga empleyado at kumpanya. Ikinainis naman ni Charmaine na ipinagtatanggol ni Chin si Mira sa mga interview kahit na gusto sana niyang protektahan ang asawa. Hindi naman direktang kinumpirma o tinanggi ni Charmaine ang divorce. Ayon kay Charmaine, napilitan siyang pumirma ng isang divorce agreement dahil binantaan siya ng kanyang asawang si Chin na tatanggalin siya sa kumpanya at ikakalat ang kanyang mga pribadong video. Sinabi din ni Charmaine na ang lahat ng sinabi ni Chin ay hindi totoo, kaya gagawa siya ng aksyon dahil nga sinira ni Chin ang kanyang personal na reputasyon. April 23, 2023 ay nagpost naman sa kanyang Instagram account si Mira tungkol sa issue. Ayon po sa kanyang post, nagsisisi si Mira at inamin niya ang lahat ng pagkakamaling nagawa niya. Nagsorry din si Mira kay Charmaine at sa 3 anak nito. Pero sinabi ni Mira na ang relasyon niya kay Chin ay nagsimula lang daw ng pagkatapos ng divorce ni Chin at Charmaine. Ayon pa kay Mira, wala siyang kinalaman bakit naghiwalay ang mag-asawa. May 2, 2023, naglabas muli ng pahayag si Charmaine tungkol sa issue. Ayon po sa kanya, invalid ang divorce nila ni Chin kaya tuloy ang mga legal na aksyon laban kina Chin at Mira. Hinayaan naman ni Charmaine na makita ni Chin ang kanilang mga anak dahil tatay pa din siya ng kanilang mga anak. Gusto ni Charmaine na isettle na ang issue at wag na madamay ang mga bata. Bumalik na si Charmaine sa pagpopost niya sa social media kahit na masakit pa rin sa kanya ang mga nangyari. Ipinaubaya ni Charmaine ang lahat sa kanyang mga abogado at mag-focus na lang sa trabaho at para sa kanyang mga anak. Ngayon po ay kasalukuyang pa ding nasa divorce proceeding ang kasal ni Charmaine at Chin. Samantala, si Chin at Mira po ay active sa pagpopost sa kanilang mga video content. Marami pong salamat sa inyong panonood. Huwag kalimutang i-follow at mag-subscribe sa iba pa nating YouTube channel katulad ng Manila Boy Wonder Philippines at Tagalog Facts at Mysteries by DJ Sean. Mapagpalang araw po hanggang sa susunod na episode. Salamat sa lagi niyo pong pagtutok araw-araw. God bless everyone!